Paano ba kami nag-end up dito? But first, rewind. Dahil malapit na ang Valentine's Day, naisip namin na pumunta sa Cambridge Chocolate Festival. Pag third year na to dito sa Cambridge. And magandang activity to kasi it's pet-friendly, tsaka pwede sa babies, sa families. Usually, it happens over Valentine's weekend kasi nga tinagurian siyang Christmas market for lovers. And it is also a way of supporting yung mga local artists ng Cambridge and at the same time yung mga small businesses. Meron silang mga palogo design contest every year at maraming iba't ibang workshop na pwede nating gawin. And habang kami nag-iikot-ikot, dun namin nalaman na yung mga yun na nag-participate sa event na to are mga full-time students and meron ding mga full-time jobs. So naisip namin na why not pag-usapan kaya natin kung ano din yung pwedeng gawin na mga side hustle ng mga nurses. So, yung unang side hustle is actually yung mga agencies. So, yung mga agencies, it means you get to be paid more pag nagtatrabaho ka sa ibang hospital, sa ibang area. Mm-mm. So, kailangan mo mag-drive, syempre, papunta doon, di ba? Pero it actually pays mga 30 to 40 per hour. Yeah, kasi yung nursing nila dito sa UK is by specialty. Pag pumunta ka dito at magtrabaho kaya assign ka talaga nila to a certain specialization. Let's say for example, ako nasa hematology oncology department, si My Heart naman nasa cardiology. So, halimbawa, pag pumunta ka dito at ma-assign ka sa emergency department or ma-assign ka sa intensive care unit or let's say may special skill ka such as chemo-trained ka. So, medyo malaki yung offer sa'yo pag mag-apply ka ng agency. Yung ano lang sa agency is i-assign ka sa ibang malayo, hospital sa malayo. So, it's really good to if you know how to drive. So, pag may bala kang pumunta dito at mag-agency for an extra income, siguro mas maganda na kunin mo din yung driving license mo. Diba? Next na side hustle natin. Halimbawa, pag andito ka sa ibang bansa, let's say for example, dito ka sa UK, and then marunong kami mga talents ka na pwede mong ma-share. Halimbawa, is magaling ka magluto. Dito kasi yung mga Filipino community kasi dito, mostly nagtatrabaho, so wala tayong magluto. At syempre, namimiss natin yung mga lutong bahay, di ba? So pag may talent kang magluto, halimbawa, sanay ka talaga sa mga catering. Pwede kang mag-pack lunch. Pwede kang mag-pack lunch, pwede ka actually magluto at sabihin mo lang yung mga kaibigan mo. Actually, marami nag-o-order kasi marami dito yung mga nagbe-birthday, mga special occasions. Kahit yung pagbe-bake, di ba? Kung marunong ka mag-bake. Mga cookies, mga birthday cakes. Or pwede yan extra income talaga. Or kahit marunong ka magluto ng mga Spanish bread, mga empanada. Marami dito mga Filipino na actually nagluluto at nag-order kami doon. Buko pie. May katrabaho nga ako sa dati kong ward. May katrabaho ako. Nag-order talaga ako sa kanya. Kasi minsan, alam mo yung every now and then, at least may snack ang nakukuha. Nag-order ako sa kanya ng empanada. Nag-order ako ng buko pie. Pichi-pichi. Di ba? Ang sarap. Another side hustle is yung, syempre, of course, malalayo pa ba tayo? Gawa ka na ng bank shift. Kung ayaw mo naman pumunta ng ibang hospital, pwede ka naman mag-extra shift dyan sa sarili mong trust. Let's say kung saan ka nag-work na hospital, yung allowed kasi dito is only 37.5 hours. Pero, pwede kang, which means to say, ilang araw tayo pumapasok sa isang linggo? 3 days lang. 3 days lang. So, yung 4 na araw na extra mo, pwede kang mag-bank shift. Yung kagandahan dito sa bank shift is, you will be paid kung magkano yung per hour mo, but then yung sahod is every
Every Friday. Oo. So, yun ang kagandaan. Pag halimbawa, meron kang balak by next week, pwede kang mag-bank and then makukuha mo by Friday. At least, nakakatulong ka na din dun sa ward. At the same time, nakaka-extra income ka din, di ba? So, pwede ka rin, if you're passionate about something, like for example, you know how to play piano, you know how to play guitar, pwede ka din magturo ng skill na yon. Or kung Diba? marunong kang kumanta. Oh. Malay mo, ma-invite ka ng mga friends mo. Halimbawa, may kasal o maging May kasal. wedding singer ka o kahit birthday Ikaw talaga yung pang-entertainment. Oo. Or ito, my heart. Halimbawa, kung magaling ka talaga kumanta, why not mag-basking ka? Ay, oo, yung basking. Basking, di ba? Si Ed Sheeran, nag-start lang doon. Si Justin yun. Bieber, nag-start lang doon. O, why not? O, Kung malay ako, mo, marunong lang ako ma-discover ka. kumanta, nako. Kung ako marunong kumanta, nandun ako sa Pilipinas, wala ako dito sa iyo. Singer. And isa pa, pwede ka rin mag-offer ng mga ano yung i-offer mo? Kung service. Oo, yun. Offer your service. Offer your service. Kasi, halimbawa dito, yung mga tao kasi dito, mahilig sila sa mga pet lovers sila. Halimbawa, mag-vacation ka, you will be out for, let's say, 1 week. Hindi mo pwedeng basta-basta iiwan mo lang yung mga pet mo sa bahay. So, usually, pag wala kang makuha ng mga kaibigan na magbabantay o mag-look after sa kanila, mapipilitan kang check-in sa kanila sa tinatawag nila dito mga pet hotel. Oh. Isa pa is pwede ka din like for example, yung pwede kang mag-dog sitter, dog walking, Dog walker, cat sitter, lahat ng mga sitter. house sitter. Pwede rin house sitter. Pwede pag walang tao sa bahay. Kasi dito pag may pet ka, hindi basta-bastang mag-aalaga ka lang ng pet. Kailangan mo silang ipasyal, kailangan mo kompleto sila ng bakuna. Tapos, ano pa ba? Mag-offer ka ng services, anything that you know. Pwedeng service. Dako ba? Dako. No? Oversize. Maybe a front row. Dako. Pag model lang Sapa, pak. Tuman.